Nadagdagan pa ang mga personalidad na inirekomendang kasuhan sa Ombudsman kaugnay sa flood control scandal. 8 kongresista na nakatanggap din umano ng mga proyekto ang pinakakasuhan ng ICI at DPWH. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Yung ICI at saka ang DPWH magsusumite po ng ebidensya sa Ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman. Ilang oras matapos i-anunsyo yan ni Pangulong Bongbong Marcos, kahon-kahong mga dokumento ang dinala ng mga opisyal ng DPWH at ICI sa Ombudsman. Rekomendasyon nila, kasuhan ang 8 tinaguriang kontraktor o mga kongresistang umano'y may koneksyon sa mga kontraktor ng flood control projects. Kabilang dyan sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, CWS Party List Representative Edwin Garjola, Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang Jr., Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Ayon sa ICI, nasa 1,300 infrastructure projects ang nakuha ng contractors mula 2016 hanggang 2024. Klarong conflict of interest daw yan. This practice should have ended decades ago. The longer we allow it to exist, the more it corrodes public trust. Public office is a privilege. It should be used for personal gain or self-dealing. Sa ilalim sa evaluation at fact-finding ng Ombudsman ang rekomendasyon ng ICI at DPWH. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, may tinitingnan pa silang 12 hanggang 15 pang contractors. Mahigit 10% daw ng Kamara ang iniimbestigahan ngayon kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Posible raw makipagpulong si Remulla kay Speaker Bogie D sa susunod na linggo. Madidisrupt talaga ang Congress dito. Madidisrupt sila. Masakit yan. Kasi nga, this entails a lot of personal sacrifice. Kasi friendships are lost. Marami hong nagagalit. Marami nagtatampo. And then, even my children are affected. Samantala, nag-request na raw ang Ombudsman sa Bureau of Immigration na maglabas ng Foreign Travel Restriction Order laban sa 77 iniimbestigahan sa flood control scandal para hindi sila makalabas ng bansa. Hindi na pinangalanan kung sino-sino ang mga ito pero kasama raw ang ilang kongresista, senador, kontraktor at pribadong individual. Ganyan din ang sinabi kahapon ng kapatid ng Ombudsman na si DILG Secretary John Vic Remulla. Big fish are coming soon. We should expect the Discayas, the senators, the congressman, within the next 5 weeks ay sunod-sunod silang makukulong na. Pagtitiyak niya, walang mangyayaring special treatment sa mga maaarestong sangkot sa flood control scandal. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.